Mula sa bahay, mabilis nagtungo si Caleb sa opisina upang hanapin ang ilang bagay na kailangan niya. Pagkalabas pa lamang ng elevator, bumungad na sa kanyang empty desk ni Aliana. Wala sa mesa nito ang babae pero nasisiguro niya. Pumasok to sa trabaho dahil naroon ang ilang gamit ng dalaga sa ibabaw ng mesa nito. Kabilang na ang cellphone. Mabilis siyang pumasok sa loob ng opisina niya at binuksan isa-isa ang drawer ng kanyang desk. Kung tamang pagkakaalala niya, nalagay niya sa isa ang mga yon, ang calling card ng doktor na minsan tumingin sa asawa niya. May sarili silang family doctor kaya hindi niya masyadong binigyang pansin ang babaeng doktora na minsang mahimatay si Maganda at ito ang tayong naroroon sa pinangyarihan para tingnan ng babae. Pero sa nahanap niyang papel mukhang ito ang doktor na kinuha ng asawa niya. Damn it! Di niya napigil ang sarili. Halos pagbalik-balik na rin niya na ang gamit sa loob ng bawat drawer, subalit bigo siya na mahanap ang kailangan. Naiinis siyang muling tumayo at balak sanang tawagan si Aliana pero natigilan siya na makitang tumutunog itong cellphone sa ibabaw ng mesa. Maganda! Mabilis nagsalubong ang kilay niya na makitang pangalan ng babae sa screen ng cellphone ng sekretarya. Di pa siya nakakabawi mula sa pagkagulat, bigla huminto na ang pagtawag. Mabilis niyang nilapitan ang mesa ng babae at dinampot mula sa ibabaw ang cellphone nito. Tinignan niya ang numerong gamit ni Maggie. Doon niya napag-alamang nagbago na to ng number. Mabilis niya kinopya ang bagong numero nito subalit kapipindot na nanginginig niyang daliri hindi maiwasang mapindot niya ang ibang button. Dahil doon nagbakang phone at bumungad sa kanyang isang picture. Halos mamasa ang gilid ng mga mata niya nang matitigan niya ang isang litrato ni Aliana kasama si Maggie. Nasisiguro niya bago lang kinunan ang larawang yon dahil maikli ng buhok ni Maganda sa picture. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama ni minsan, di nagpagupit ng buhok ang asawa niya, pero sa picture na yon hanggang balikat na lang ang buhok nito. Nakatingin to sa camera at nakangiti habang nakataas ang noo. Napalunok siya matapos ibaba ang cellphone na hawak niya. Naramdaman niya isang pamilyar na presensya. Lumakad yon papalapit sa kanya. Caleb? Halata ang kaba sa boses ng babae. Matalim ang mga mata, nilingon niya ang sekretarya. Bahagya niyang tinaas ang cellphone nito pang ipakita sa dalagang litrato. Bigla naman tong napanunok, hindi inaasahan na mabubuking niya ang kasinungalingan nito. Why didn't you tell me? Malamig ang boses niyang tanong. Caleb, matagal na tayo nag-uusap ni Maganda but you didn't tell me? Hindi niya napigilang magtaas ng tinig. I did what I have to do, okay? And that's what? To hide my own wife from me. Nilapitan nito at hinawakan ng isang braso. Nakiusap ako sa iyo, Aliana. Nakiusap ako. The same thing what Maggie did. Pagtaas din ito ng boses. Mula sa mukha ng babae, nilingon niya ang mga empleyadong nakakakita sa nangyayari. Inigpitan niya ang hawak sa kamay ni Aliana at mabilis tong hinila patungo sa loob ng opisina niya. Nasaan ang asawa ko? Marahas niyang sinara ang pintuan ng kanyang office. Napapailing naman si Aliana. Tila hindi nito alam kung sasabihin sa kanyang totoo o hindi. Aliana, don't make me repeat my question. Caleb, hear me out. Kaya ko lang nagawa to dahil pinag-usapan ako ni Maggie. Awang-awa ako sa kanya, nasasaktan siya. That's why. Kaya ko nga siya hinahanap To make things right. Mag-asawa kami, Aliana. Bakit kailangan mo itago siya mula sa akin? Halos manginigtong muli niyang pagtaasan ng boses. Dinig na dinig ng lahat ng tinig niya. Halata ang galit at pagtitimpi ng inis sa kanyang boses. Tell me where she is right now. Mariin namang napapikit si Aliana. Sa huli, bumuntong hiningatong tumango. Nang sabihin ng babae ang address ng apartment ni Maggie, mabilis siyang lumabas ng kumpanya nila at sumakay sa kanyang kotse. Dala-dala pa niya ang cellphone ng pinsan. Natatakot siya na baka pagtalikod niya, tawagan itong bigla si Maganda at balaang papunta na siya. Sa kanya naiisipin ang isa na namang problemang natuklasan. Sa ngayon, kailangan niya munang mahanap ang asawa. Sa isang bagong tayong gusali ang address na kinaroroonan ni Maggie. Apartment building yon sa Cavite. Kung ganun tamang ang naibigay na update sa kanya ng isa niyang tauhan. Na nakita nito sa Cavite ang babae. Mabilis siyang pumasok sa loob. Gamit ng kanyang koneksyon at pera, madali niyang nalaman kung sang floor ang babae at anong numero ng apartment nito. Tumayo siya sa isang pinto na kulay puti sa ikaapat na palapag ng building. Pangalawa to sa pinakadulo. Mabilis siyang kumatok sa pinto. Kumakabog ng mabilis ang dibdib niya dahil sa matinding kaba. Kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isipan niya. Nariyan ang magiging reaksyon ni Maganda.
Paano kung magalit at ipagtabuyan siya? Ano ang gagawin niya para muling sumama sa kanya ang babae? Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya na makita. Pumihit ang seradura at bumukas ang pintuan. Mabilis sumilay ang ngiti sa labi niya nang bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Magenda. Maggie, baby? Mabilis niyang tinawid ang natitirang espasyo sa pagitan nila at mahigpit tong niyakap. Naramdaman niyang pagluluhan ng mga mata. Ang tagal niyang hinintay na muling makita at makayakap muli ang babae. Ngayong nagagawa na niya ito, hirap siyang paniwalain ng sarili na totoo itong nangyayari. Mariin siyang lumunok bago huminga na malalim. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Halos hindi siya na makahinga, subalit ang sayang nararamdaman, mabilis na naglaho at napalitan ng pagtataka na makita ang lalaki na nakaupo sa isang silya sa harap ng mesa at nakatitig lamang sa kanila. Na makita niya na nakatitig siya dito, unti-unti itong tumayo at malakas naman siyang tinulak ni Magenda. Galit na tiningnan. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Mula sa lalaki sa loob ng apartment nito, nabaling sa galit na mukha ni Magenda ang paningin niya. Hindi makapaniwala na tinitigan niya ang mukha ng asawa. Mabilis na nabuhay ang galit sa puso niya nang maisip na iniwan siya nito para sa ibang lalaki. Tarantado ka? Mabilis siyang pumasok sa loob at sinugod ang lalaki. Kinawalyuhan niya ito at sinuntok ng malakas sa mukha. Napasinghap naman si Magenda sa gulat dahil sa ginawa niya. Akmang susugurin niyang muli ang lalaki na nakatumba sa sahig pero mabilis siyang nilapitan ni Magenda at pinigilan. Caleb, stop it! Will you stop? Hinatak siya ni Magenda sa isang braso at buong lakas na itinulak. Na makitang dinaluhan itong lalaki na ngayon nakaupo pa rin sa sahig, lalong uminit ang dugo niya. Mabilis siyang nilapitan ni Magenda at hinawakan to sa braso para ilayo sa lalaki. Ano ba, Caleb? Ito ba? Sigaw niya na itinatigal ni Magenda. Ito ba ang dahilan kaya umalis ka? Kaya iniwan mo ako? Umalis ka para sa lalaki mo? Malakas na sampal ang natanggap niya mula sa asawa. Kitang-kita niya kung paanong manlisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Huwag mong iparatang sa akin ang ginagawa mo. Tinulak siya nito ng malakas sa dibdib bago muling nilapitan ng lalaki, pilit itinatayo ang sarili. Oh my gosh! Mr. Agsunta, are you okay? Naningkit ang mga mata niya nang sa apelidong binanggit nito. Pamilyar sa kanyang pangalan at itsura ng lalaki. Ngayong nakatayo na to at nakatingin sa kanya, lalo niyang napagtanto na hindi itong lalaking si Roy. Pumutok ang gilid ng labi mo. I am so sorry, Mr. Agsunta. Hindi naman nabigyan ng pansin ng lalaking investigador, si Magenda. Nakatuon din ang tingin nito sa kanya. Agsunta? Nabaling sa kanya ang atensyon ni Magenda nang sabihin niya iyon. Pamilyar ka sa akin, anong pangalan mo? Matagal na natiling tahimik ang lalaki. Sandali pa nitong sinulyapan si Magenda at nang makita nitong wala sa kanilang dalawa ang atensyon ng babae, nagpakawala ito ng hangin. Saka sinagot ang tanong niya. Kane, Augusta, Agsunta Kane? Mabilis na napahinto si Caleb sa pangalang narinig. Kumuyom ang nanginginig niyang kamay, mga kamao habang nakatitig sa mukha ng investigador. Unti-unti, nagbabalik sa kanya ang araw kung kailan niya nakilalang lalaking nasa harap niya ngayon, ang mga araw kung kailan niya ito madalas makita. Mula sa investigador, nabaling ang tingin niya kay Maggie. Magkasalubong ang mga kilid ng babae habang nakatitig sa kanya. Mabilis ang kanyang paghinga. Kakaibang kaba ang nararamdaman niya nang maisip na maaaring sinabi na ng lalaki sa asawa ang nalalaman nito tungkol sa kanya. O baka alam na talaga ng asawa niya, kaya siya nito iniwan. Bahagya siyang nailing. Wala sa sariling humakbang siya palayo sa mga ito. Lalo namang nagsalubong ang dalawang kilay ni Magenda. Nagtataka itong tinitigan siya hanggang sa mawala siya sa paningin ng mga to. Nang di niya makayanan ng mga naiisip, patakbo siyang lumapit, pumasok sa elevator. Sa paglabas ng building, tumayo siya sa tabi ng sariling kotse, tulalang iniisip ang mga nangyari noon. Mariin siyang napapikit ng maalala kung paano siya halos mapatay na sariling ama. Nang dahil sa nagawa niya, unti-unti ring nagbalik sa kanya ang mga panahon kung paano niyang natutunan na ang isang hustisya maaaring bilhin ng pera. Mr. Solvero, nagmulat siya ng mga mata nang makilala ang boses nito
na nasa kanyang likuran. Huminga siya na malalim bago taas ang noong nilingon ang lalaking nagngangalang Kane Agsunta. Sa paglipas ng bawat segundo, mas lalo pang tumalim ang tingin niya rito. Bakit ang asawa ko pa? Bakit mo siya nilapitan? Umiling sa kanya ang investigador. Nagkakamali ka ng iniisip, hindi akong lumapit sa kanya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Diretsahin mo ko. Si Magindang lumapit sa akin. Binayaran niya ako para sa serbisyo ko. Serbisyo? Ulit niya sa mga sinabi nito. Tumango ang lalaki. Isa na akong investigador at binabayaran ako ni Maginda para magtrabaho sa kanya. Sumilay ang langgatla sa noon niya. Hindi niya alam ang tungkol dito. Kailan pa ito nagtatrabaho kay Maggie at para saan naman? Ano ang dahilan? Bakit kinailangan ni Maggie ang serbisyo nito? Matagal na akong umalis sa pagpupulis. Simula nang piliin kong pera kaysa tungkuling sa numpaan ko. Hindi na ako pulis noong mga sandaling iyon. Noong mga sandaling pinaboran ka namin para sa pera ninyo. Matagal nakatulala si Caleb sa mukha ng lalaki matapos ng mga narinig mula dito. Nagbalik sa kanyang panahon kung kailan ibinasura ng korte ang kasong sinampa ng pamilyang Santos laban sa kanya. Tandang-tanda niya mga hiyaw at pagtangis ng ina ni Handra Santos nang tuluyan silang makasakay ng kotse. Ilang araw din tong nanatili sa labas ng mansyon nila at paulit-ulit nagwawala at humihiyaw habang humihingi ng katarungan. Mariin siyang lumunok, imposibleng hindi mo alam na asawa ko si Magenda. Bakit kailangan mo pang lapitan ang asawa ko? Hindi pa ba sapat ang 10 milyon para sa pagtahimik mo? Kahit kailan walang perang makakatumbas sa panaghoy ng konsensya sa gabi-gabing bumabagabag sa amin. Galit na tong kinuwelyuhan gamit ang isang kamay, malakas na hinila papalapit sa kanya. Pwes ano pang kailangan mo? Bakit mo ba ito ginagawa? Wala. Sinabi ko na hindi ba? Kailangan ni Magindang serbisyo ko hanggang ngayon. Walang alam si Maginda tungkol sa nangyari pero oo, alam niya na may kaso ka. Mabilis siyang natigilan sa narinig. Halos tumigil sa pagtibok ang puso niya habang nakatitig sa lalaki. Mula rito, binawi niyang paningin at natutulala, napaisip. Ano na ngayon ang mangyayari? Anong gagawin at sasabihin niya kay Maginda? Paniguradong hindi na siya matatanggap ng asawa, oras na nalaman nito ang totoo. Hindi mo ba itatanong kung anong problema ang pinagdaraanan ni Maginda? Muli, nakuha ang atensyon niya. Muling nakuha ang atensyon niya na marinig ang sinabi nito. Matagal niya tong tinitigan bago tumalim ang mga mata. Marahas niya tong binitawan at saka nagbuga ng hangin. Ano? May ilang segundo siyang pinagmasdan ng lalaki bago to luminga sa paligid. Tila sinisigurado nitong walang ibang taang makakarinig nang sasabihin nito sa kanya. Inaya siya nito pumasok sa coffee shop kaharap lang ng building ng apartment ni Maginda. Nung una, nagdadalawang isip pa siya na sumunod dito at nilingon ang entrance ng gusali. Nakakamba siyang subukan muli. Umalis ni Maggie. Huwag kang mag-alala, hindi na magtatago si Maginda. Nakuha ni Kay ng atensyon niya na marinig niya ang sinabi nito. Matamantong nakatingin sa kanya, subalit makikita sa mga mata nito, seryoso to sa mga binitawang salita. Nagdesisyon siyang sumama rito patungo sa loob ng coffee shop. Nang makaupo na sa isang mesa, umorder lamang sila ng kape para mabilis maiwan mag-isa at makisalamuhan na sa pag-uusap. Noong una hindi ko talaga alam na siyang asawa mo. Hindi ko nga inisip na ikinasal ka na pala. Malalim ang mga matang tinitigan niya ito. Walang reaksyon na makikita sa kanyang mukha. Na makita naman niya ni Kane, nagpakawala lang ito ng hininga bago nagpatuloy sa pagsasalita. May pinapaimbestigahan siya sa aking lalaki. Yon ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang serbisyo ko. Sinong lalaki? Muli itong natigilan sa kanyang tanong. Sakto naman na dumating ang 2 kape na kanilang in-order. Matapos iyon nilapag ng waitress, mabilis na dinampot ang lalaki ng tasa ang kape, humigop. Ang totoo niyan, wala pa akong nakukuha na impormasyon tungkol sa lalaki. Tumigil to sandali bago may dinukot sa bulsa sa loob ng suot nitong coat. Yan siya. Mula sa mukha ni Kane ay bumaba ang paningin niya sa litrato sa ibabaw ng mesa. Inabot niya iyon at tinitigan ng mabuti. Nagsalubong naman ang 2 niyang kamay sa nakita. Ito ang, oo, yan ang lalaking pinaimbestigahan niya sa akin.